Bagong katawan. Hindi tayo ang mga katawan na ito. Tayo ay kaluluwa. Sa loob ng katawan na ito ay may kaluluwa. At ang mga katawan ay nagbabago sa bawat sandali. Ngunit ang kaluluwa ay nananatili. Tulad ng kaluluwa na nagmumula sa sinapupunan ng ina na may maliit na katawan. Ang maliit na katawan na iyon ay nagbabago, nagiging katawan ng isang bata, nagiging katawan ng isang binata, at pagkatapos ay nagiging katawan ng isang matanda, hanggang ito ay maglaho. Kailangang tanggapin natin iyon. Maaaring sabihin natin na ang katawan ay lumalaki, ngunit ang totoo ay nagbabago ito. Medikal na tinatanggap na binabago natin ang ating katawan bawat segundo. Binabago natin ang ating mga blood corpuscles, kaya't may pagbabago sa katawan na nagaganap. At ito ay nakikita sa ibang anyo lamang. Sa katunayan, nagbabago ang ating katawan sa bawat sandali. Kaya ang huling pagbabago, kapag ang katawan na ito ay hindi na kailangan magamit, tulad ng isang damit na punit o sobrang luma, kailangang palitan ito. Sa parehong paraan, kapag ang katawan ay naging walang silbi at hindi na magagamit, kukuha ka ng panibagong katawan. Tulad sa ating praktikal na buhay, nagbabago tayo ng katawan sa bawat sandali. Gayun din, ang huling yugto ng pagbabago ng katawan na ito ay tinatawag na kamatayan. Tulad ng pagbitaw ko sa katawan nito, kailangan kong pumasok sa sinapupunan ng isang uri ng ina. Ang mga batay na ito ay ipinaliwanag sa mga Vedic na kasulatan. Ang kaluluwa ay walang hanggan. Ito ay nagpapalit-palit ng katawan, iba't ibang katawan, at mayroon 8,400,000 uri ng katawan. Ayon sa kanyang nais, pumapasok siya sa panibagong katawan sa daan-daan at libu-libong mga universo sa buong mundo. Walang departamento ng kaalaman, siyensya na nagtuturo ng agham tungkol sa kaluluwa. Sa katotohanan, tayo ay espiritual na kaluluwa. Sa Bhagavad Gita, nauunawaan natin na lumilipat tayo mula sa isang katawan patungo sa isa pa. Kahit sa kasalukuyan nating mga buhay, tayong lahat ay nagkaroon ng katawan ng isang maliit na sanggol noon. Nasaan na ang katawan na iyon? Wala na. Sa kasalukuyan, ako ay matanda na. Ngunit naaalala ko na minsan ako'y naging isang maliit na sanggol. Naaalala ko pa nung ako'y 6 na taong gulang. Nakahiga ako sa kandungan ng nakatatanda kong kapatid na babae na noon ay nagbuburda at ako'y naglalaro. Naaalala ko iyon, kaya posible para sa lahat na maalala na nagkaroon siya ng maliit na katawan. Pagkatapos ng katawan ng sanggol, nagkaroon ako ng katawan ng isang bata. Pagkatapos ay nagkaroon ako ng katawan ng isang binata. At ngayon, narito ako sa katawan na ito. Nasaan ang mga katawan na iyon? Wala na sila. Ito ay ibang katawan na. Ipinapaliwanag sa Bhagavad Gita na kapag iniwan ko ang katawan na ito, kailangan kong tumanggap ng isa pang katawan. Napakasimple nitong unawain. Napalitan ko na ang napakaraming katawan, hindi lamang mula sa pagkabata, pagiging bata, hanggang kabataan. Ngayon, ayon sa agham medikal, binabago natin ang katawan sa bawat segundo nang hindi natin namamalayan. Ang prosesong ito ay nagpapahiwatig na ang kaluluwa ay permanente. Bagamat nagbago ako ng maraming katawan,
Naaalala ko ang aking katawan noong sanggol pa lamang at nung ako ay bata pa. Ako pa rin ang parehong tao, ang kaluluwa. Sa parehong paraan kapag tuluyan kong pinalitan ang katawan na ito, kailangan kong tumanggap ng panibagong katawan. Ang simpleng formula na ito ay nakasaad sa Bhagavad Gita. Gayun din kapag tuluyan kong pinalitan ang katawan na ito, kailangan kong tumanggap ng panibagong katawan. Ang isang tao o hayop ay hindi ang material na katawan, kundi ang material na katawan ay isang pantakip lamang sa buhay na nilalang. Ikinukumpara ng Bhagavad Gita ang katawan sa isang damit at ipinaliwanag ng detalyado kung paano ang isang tao ay nagpapalit ng mga damit isa-isa. Ang kaalaman ng Veda ay nagkumpirma dito. Ang buhay ng nilalang, ang kaluluwa, ay patuloy na nagpapalit ng mga katawan isa-isa. Kahit sa kasalukuyang buhay, ang katawan ay nagbabago mula pagkabata hanggang sa pagkabata hanggang sa kabataan at mula sa kabataan hanggang sa katandaan. Gayun din kapag ang katawan ay sobrang luma na at hindi na kayang magpatuloy, iniiwan ng buhay na nilalang ang katawan na ito at ayon sa mga batas ng kalikasan, automatikong nakakakuha ng bagong katawan batay sa kanyang mga bunga ng mga gawain, hangarin at ambisyon. At ang mga batas ng kalikasan ang kumokontrol sa pagkakasunod-sunod na ito. Kaya't hanggat ang buhay na nilalang ay nasa ilalim ng kontrol ng panlabas na material na enerhiya, ang proseso ng pagbabago ng katawan ay nangyayari ng automatiko batay sa mga bunga ng gawain ng isa. Haribol.